Hollywood TV. Parang gusto niyang manlambot. Paano ay napakasarap sa tainga ng tunog ng pagtawa nito. Swabe at lalaking lalaki ang dating. Kaya naman hindi pa rin siya naniniwalang bading nga ito. Ira na bar, Max. Natural lang nahiyain uli kita pumunta rito. Paano ka naman kikita sa akin? Lagi namang libre ang drinks ko riyan. Nagbabayad ka naman ng entrance fee. Ayaw mo akong bigyan ng passes eh. Magkahalong lambing at pagbumaktol na sabi niya. Okay, bibigyan kita ng special pass sa susunod na magkita tayo. Really? Yes, tumawa ulit ito. Oh, she could hear him laugh forever. Ayan, ako na tuloy ang lugi sa'yo. I'll help clean the tables, pabirong alok niya. Yeah, like I would let you do that. You're so sweet. I know. Sayang ka talaga, Will. So, naniniwala ka ng bading ako? Nanghihinayang ka na eh. Siya naman ang tumawa. Hindi pa rin. Ang kulit mo? Matagal na. Anong kailangan kong gawin para patunayan sa'yo na bading nga talaga ako? Parang na-challenge na hamon niya rito. Ginapang ng init ang kanyang katawan. Isang pamilyar na uri ng init na nag-umpisa niyang maramdaman mula nang makilala niya si Will. Max, pakli ni Will nang matahimik siya. Mabilis siya nag-isip. Naglulumikot ang mga imahinasyon at pumapaibabaw ang kanyang inner naughty self. I will seduce you, Will. Aakitin kita at tingnan natin kung hindi ka bibigay. Nakapikit na sabi niya to. Ito naman ang natahimik. Ilang beses siyang napalunok. Nasabi na niya iyon at hindi na niya maaaring bawiin. Isa pa, siya ang taong may palabra de honor. Parang pigil-pigil nito ang paghinga nang muling nagsalita. You're one crazy woman, Max. Bakit pa nagulat ka sa gagawin ko? If you're really gay, madali lang para sa iyong hindi bumigay sa pang-aakit ng mga babae, hindi ba? Dapat pa nga'y nandidiri ka. Hey, I didn't kiss you that night at the parking lot. But you wanted to, didn't you? Muli itong natahimik. Lumakas lalo ang loob niya. I saw the way you looked at me, Will. Napapagliligiran ako ng mga tunay na bading mula pagkabata ko at alam ko kung paano sila tumingin sa mga babae. Paano ba ako tumingin sa'yo? Tanong nito sa humina at manamaos na boses. Gusto na niyang paypayan ang sarili. You look at me with desire. Desire? I like that. But sorry to inform you, sweetie. Pero sadyang malikot lamang ang imahinasyon mo at masyado kang presumptuous. In other words, you're being delusional. Tingnan natin. Okay, tingnan natin. Kantsaw ang inabot ni Will sa kasal ng kaibigan niya at co-owner ng The Hive na si Alden. Siya na lang kasi ang single sa kanilang 5 magkakaibigan. Nakilala niya sina Quintin, Chance, Jervis at Alden nung nasa kolehiyo pa lamang sila. Naging kaibigan niya mga ito at nagkasundo silang magtayo ng business pagka-graduate nila. Ang The Hive ang naisip nilang itayo. Mula sa main branch sa Makati ay nagkaroon pa sila ng 2 branch sa Quezon City. Nagkaroon din sila ng 2 business partners na nag-invest upang palakihin pa ang negosyo nila, sina Nolan at Evans. Kabubukas lamang noong 1 buwan ng branch nila sa Baguio City at malapit nang matapos ang ipinapatayo nila sa Marikina. Si Quintin, tatay na, sabi sa kanya ni Chance tungkol sa kaibigan nilang nagbalik probinsya mula nang maikasal. Alam ko, dinalaw ko ng magiging inaanak natin 2 months ago pa, sabi niya. Huwag sana magmana sa tatay, biro pa niya kay Quintin. Kabuuan na naman ang misis ni Jervis ngayon kaya wala siya mga mag-asawa rito, sabi pa ni Chance. At 6 months pregnant na rin ang misis ko. Nakangising dagdag nito, sabay sulyap sa misis nitong si Iris Darlene na nasa buffet table. And your point is, naiiritang tanong niya. Humalakhak si Quintin. Mag-asawa na rin kayo.
Yun ang tinutumbok ni Chance. Kung magsalita kayo, parang napapitas na lang sa puno ang bayabas ang pwedeng maging misis. Hanggang sa napansin ng mga ito na hindi siya lumalapit sa magagandang babaeng nasa reception kahit panina pang nagpapapansin sa kanya ang iba sa mga ito. Kumukupas na yata ang performance natin, kantsaw ni Chance. May monthly period ka ba, tol? Tumatawang tanong naman sa kanya ng groom na si Alden nang lumapit ito sa mesa nila at iyon ang inabutan nitong topic. Mga gago, singhal niya. Tumahimik na lamang siya at ininom ang natitirang champagne sa kanyang kopita. Last week ay kinansela niya ang matagal nang nakaschedule na date niya sa isang magandang college professor. Tinanggihan din niya kagabi ang paanyaya ng isang babaeng Phil-Am customer na lumabas sila. Was he getting tired of his escapades with women? Baka may hidden desire na rin siyang lumagay na sa tahimik kagaya ng mga kaibigan niya. 8:00 na ng gabi nang matapos ang reception na ginanap sa bahay ng bride sa San Pedro, Laguna. Sa halip na umuwi siya sa Makati, sa imo siya tumuloy. Agad na pinuntahan niya ang bahay ng inuupahan ni Liza. Gabi na anong atin? Pasitan tanong nito sa kanya, saka siya patuloy sa loob ng bahay nito. Gusto lang kitang dalawin, sabi niya. Kamusta na? Tanong niya pagkaupo niya sa couch sa sala. Eto, sabi na lang nito at ngumiti ng malamlam. I'll go make you some coffee. Sinundan niya ito sa kusina. Umupo siya sa kitchen table habang nagbubrew ito ng kape. You know, I kinda miss the bubbly Liza, sabi niya. Tumawa ito ng pilit. Wala na tayo sa high school, Will. People change. Are you happy? Yes. Bakit ba naman naitanong yan? Gusto ko lang makasiguro. I just hope he really makes you happy, Liza. I am happy with him. Ikakasal na kami, remember? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Sinabi na niya rito ang pakay niya kaya siya nagpunta roon. He's hurting you. Liza scoffed bitterly. Sino nagsabi sa'yo niyan? Si Max ba? Napakadaldal talaga ng babaeng yon. That's the reason I also lied to her. Nangangamba akong idaldal niya ang totoong tungkol sa sekreto natin at makarating iyon kay Bernard. Concerned lang sa iyong kaibigan mo. Ngumiti ito. So, balita niya sa akin may balak daw siyang akitin ka. Pagbabago nito ng paksa sa usapan. Lukaret na si Max na yon. Panay ang nood ng mga soft erotica video clips sa internet kahapon. Kumukuha raw ng pointers. Pointers from soft erotica? Shit, anong klaseng pansisidus ang gagawin sa kanya ni Max? At bakit parang lalo siya na-excite? He had to admit may kakaibang epekto sa kanya si Max. Napakadali niyang mag-init dito. Just by merely looking at her legs and cleavage. And that moment at the parking lot, he was only an inch away from kissing her. Ngayon ay parang gusto niya magsisi kung bakit hindi pa niya itinuloy ang halik. Kung hindi lamang niya pinahahalagahan ng sekreto nila ni Liza. Oh damn it, a kiss wouldn't ruin the secret, would it? Huwag kang bumigay ron, loko ka. Virgin pa yon, bili ni Liza. Virgin pa siya? Janus tickled her fancy even more. Ngayon pa lamang ay nag-init na siya. Desidido talaga siyang patunayang hindi ako bading ha? Nakangising sabi niya. I have never seen her act that determined, Will. Parang mas na-challenge din siya sa nagiging takbo ng mga pangyayari. A hot virgin woman was trying to seduce him. Kung tutuusin, pwede niya ipagtapat kay Max ang totoo dahil magkakampi sila nito sa pag-away kay Bernard para kay Liza. Ngunit kung gagawin niya iyon, hindi na nito itutuloy ang pang-akit dito sa kanya. Just when things were starting to heat up and get interesting, makikipaglaro muna siya rito. Ayaw na niyang iligaw ang usapan. He would deal with Max later. But is it true, Liza? Sinasaktan ka nga ba ni Bernard? Natahimik ito at nag-iwas ng tingin. Damn it, bakit mo to ginagawa sa sarili mo? You don't deserve that son of a bitch. I love him. Asik ni Liza sa kanya bago siya tinalikuran at humarap sa counter kung saan naroroon ang coffee maker. Mahal na mahal ko siya at ayoko mawala siya sa akin. Pero sinasaktan ka niya.
Tanginang pag-ibig yan. Hindi sapat ang mahal mo ng isang tao upang mawalan ka ng respeto sa sarili mo nang dahil lang sa kanya. Hindi na ito nagsalita hanggang sa matapos mabrew ang kape. Wala pa rin itong imik habang nagsasalian ito ng kape sa 2 tasa. Look, I'm sorry kung sa palagay mo ay nakikialam ako. I just want you to get hurt. I just don't want you to get hurt anymore. I want you to be happy, Liza. He is my happiness, sabi nito sa basag na boses, sabay lapag ng tasas ng kape sa kanyang harap. Kung pinaparusahan man niya ako, iyon ay dahil kasalanan ko rin naman. You know how stubborn I can get sometimes. Hindi pa rin yan sapat na dahilan para pagbuhatan ka niya ng kamay. Please, maging masaya ka na lang para sa akin, Will, sabi nito. Max was right, wala ngang gustong pakinggan si Liza. Magtatanghali na nang pumasok si Max sa Clips. Masama ang gising niya dahil inatake siya ng migraine kagabi. Ngunit dagling umaliwalas sa kanya ang paligid nang makita niya ang isang nilalang na nakaupo sa couch sa receiving area ng salon at nagbabasa ng broadsheet. At tipong hindi lamang siya ang nagbighani sa pisikal na anyo nito, kundi maging ang crew ng Clips. Parang gustong lamutakin ng mga itong lalaki at gawin tanghalian. Hello, Max, Will said, greeting with a big smile. Tumayo pa ito at lumapit sa kanya. Hi, Will, gantimbati niya. Magpapakulot ka? Tumawa ito. Ayan na naman, tawa pa lang nito talaga ay para na siyang lumulutang sa luwalhati. Wala rito si Liza ngayon, pagbibigay alam niya. Alam ko, ikaw ang gusto kong makita. Nanlambot siya sa narinig. Sana'y nagpasabi man lang nito na makikipagkita ito sa kanya ngayon para nagsuot siya ng maiksing shorts kaysa sa suot niya ngayon. Hindi bale, sexy naman ang suot niyang puting halter top. Namimiss mo talaga ako, no? Tudyo niya rito. You can say that, yes. Umamin ka na rin. Halos na namimilit sa kilig na sabi niya. Lalo siyang natuwa nang yayain siya nitong kumain sa labas. Ang totoo, nag-lunch na siya bago siya umalis ng bahay. Pero nagsinungaling siya upang makasama niya ito sa pagkain. Bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Sita sa kanya ni Will nang nasa restaurant na sila. Kumakain naman ako sabi niya. Sabay pilit na isubo ang isang piraso ng hipon mula sa kanyang creamy shrimp and scallop pasta. Nahihiya ka lang yata sa akin, biro nito. Ngumiti si Max at nag-iinit ang mukha. Hindi ako madaling mahiya. Ipinaglihi sa Great Wall of China ang mukha ko sa kakapalan. Kinikilig ka sa akin, oh. Banat pa nito. See, may bakla bang masyadong aware sa nararamdaman ng isang babae para sa kanya? You're not really letting that issue go, are you? Astonished na tanong nito. Nope, tugon niya at confident na ubiling. Napansin mo ba kung paano kapag piyastahan ng tingin ng mga bading kong crew sa Clips kanina? Gwapong-gwapo sa'yo ang mga loka. Halos tumulo ng lawa eh. And mind you, malalakas ang gaydar ng mga yan. Ramdam nila kung sinong kauri nila. Nahulaan nga nilang bading si Ricky Martin bago pa siya nag-come out eh. Nangingiting ipinagpatuloy lang nito ang pagkain. At napansin mo yung waiter natin kanina? What about him? Disinterested na tanong nito. Hindi mo ba nakita kung gaano siya kagwapo? Kung bading ka talaga, mapapansin mo yon. But I saw the way you look at him, Will, at hindi yun tingin ng isang bading. Ngunit matigas talaga ito. Max, may gusto ka lang yata sa akin kaya hindi mo matanggap kung ano talaga ako. Magsisinungaling pa ba siya? Fine, may gusto nga ako sa'yo. May problema ka? Tumigil ito sa pagnguya. Nagulat yata ito sa kaprangkahan niya. Iyon pa nga isang punto ko, Will. Makakaramdam ba naman ako ng ganito sa'yo kung bading ka nga talaga? You're being misled, baby. Baby? Gusto niya ang endearment na iyon na pangalawang beses na nitong ginamit sa kanya. It was sweet and sexy at the same time. Alam ko ang ginagawa ko. Bibigay ka rin sa akin. Amazing. Mahinang sabi nito. Saka, bakit parang maligalig ka? I've already told you kung bading ka nga talaga, it would be so effortless for you to resist me.
Anong gusto mo? Sabunutan kita para matigil ka na sa kabaliwan mo? Ang lakas ng tawa niya. Maya-maya pa ay kinuwento ni Will ang pakikipag-usap nito kay Lisa kagabi. Sabi ko na sa'yo, wala na siyang pakikinggan. Frustrated na sabi niya. Pero ayoko namang sumuko na lang, Max. I'm so worried about her. Who knows kung ano pang pwedeng gawin sa kanya ng gagong yon. I know, I feel the same way, pero nahihirapan na akong makialam. Last time na nang himasok ako, kulang na lang ay magsapakan kami ng jablong yon. Huwag ka lang niyang sasaktan, kung hindi ay sasamain talaga siya sa akin. Wow, ang macho ng pagkakasabi mo pare, parang action star lang. Sabi niya nang sinundan niya ng tawa. May bading bang ganyan magsalita ha? Napupuno na siya ng pag-asa sa dibdib na tama siya sa paniniwalang hindi ito bading. Nagkamot ito ng tungki ng ilong. Look, ayaw ko lang naman na may babaeng nasasaktan, alright? At saka, mataman nitong tumingin sa mukha niya. He had mixed reaction. The expression on his face was gentle, yet also showed how worried and concerned he was. What? Concerned ka rin sa akin? Baka may feelings ka na rin sa akin. Hindi ka lang umaamin ha? Pabiruntod siya niya. Although she secretly wished na totoo sanang may feelings din sa kanya si Will. Matindi nga yata ang tama niya sa lalaking to. Eksaheradong umubo ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.